Amen. Praise God. Magandang araw po sa bawat isa na nakakasama natin ngayong araw na ito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag-receive ng kanyang makapangyarihang salita. So ngayon po, ito po yung huling buwan, huling topic, huling linggo natin ngayong 2023. At naniniwala po ako na maraming mga ginawa sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa mga mensahe na atin pong mga napagsalusaluhan at naniniwala po ako na may magandang mga inihanda sa atin ng Panginoon para sa susunod. At pwede nyo pong balik-balikan yung ating mga series. Naka-video naman po ito pero kaabang-abang din yung ating mga series sa susunod na taon. Kaya nga, ipa-flash na lang po natin ito, popost na lang natin itong mga series natin na ito. Actually, yung January hanggang December natin mga kapatid ay naihanda na ipakita ko na sa kanila at makikita po natin ito, napakaganda ng ating mga pag-uusapan dito. At I hope patuloy nyo pong ipanalangin itong mga topics natin na ito na kung saan para marami pang maabot ang ating Panginoon na mga bagong, alam mo po yun, mga bagong mananampalataya, yung mga pre-believers at tayong mga matatagal na sa pananampalataya ay patuloy tayong makinabang dito sa salita ng ating Panginoon. So praise the Lord. Let's get started. Alam niyo po, someone said that life is a series of hellos and goodbyes. Life is a series of hellos and goodbyes. So whether you like it or not, ang buhay ng isang tao ay tad-tad ng mga bagay na kung saan kinakailangan magpaalam ka. At ang buhay ng isang tao, tad-tad din ng pagharap sa isang bagay. Alam nyo po, ang New Year ay tiyak na darating. Whether you like it or not, darating ito. Pero hindi lahat ay magiging masaya at matagumpay. Sa susunod na taon, itong bagong taon na ito, remember that New Year is unconditional. Darating ito whether you like it or not. But a happy and a blessed New Year is optional. Ulitin ko, ang New Year, unconditional yan. Darating at darating yan. Pero kung magiging masaya ka at magtatagumpay ka, optional yan. So you must do something to make it happen. Nasa sa atin po yan mga kapatid kung ano ang gagawin natin sa susunod na taon na darating sa ating buhay. Ngayon ang tanong, paano ba ako magtatagumpay? Paano ba ako talaga magiging masaya? Dahil karamihan naman sa atin, babatiin mo ng Happy New Year, yung isang tao, yun naman talaga ang gusto natin. But whether you like it or not, darating talaga yung New Year na yan, but hindi ako sure kung magiging happy yan. At hindi rin ako sure kung magiging blessed yung New Year na yan. Kasi nga, ang New Year ay ito po mga kapatid ay unconditional. Whether you like it or not, darating ito. Pero ang Happy New Year o pinagpalang taon, ito ay optional. Ngayon ang tanong, paano ba ako magkakaroon ng happy and even blessed na bagong taon? Na ito lahat naman po tayo, gusto natin na magkaroon tayo ng masaya. Gusto natin magkaroon tayo ng pinagpala na taon. Ano ang gagawin natin? Ito po yung pag-uusapan natin, karugtong ng pinag-usapan natin nung nakaraan. At dito naman, yung pinag-usapan natin yung nakaraan, di ba, itong Wise Christmas, paano tayo magiging matalino dito sa bago matapos ang taon na ito and even sa mga susunod na taon na darating sa atin, paano tayo magiging matalino. At dito naman, mga kapatid, paano tayo magiging pinagpala at tunay na masaya sa susunod na taon ng ating buhay. Or naniniwala tayo, mga kapatid, na maganda naman ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga lang, kinakailangan ma-discern mo yon at mahukay mo yon. So I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 2, verse 12. Ito yung huling verse nung passage na pinag-aralan natin noong nakaraan. Matthew chapter 2, verse 12. When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return
to Herod. Verse 12 says, when it was time to leave. So I believe that it's time to say goodbye to 2023 and say hello to 2024. So join me in our last topic in 2023 entitled Goodbye, Hello. Goodbye, hello. Paano umalis sa 2023 ng matagumpay at humarap sa 2024 ng may kagalakan? Alam niyo po, mayroon tayong 3 crucial na paraan na dapat matutuhan pagdating sa mga goodbyes and hellos na ito. Kinakailangan, alam niyo po mga kapatid, itong mga hellos and goodbyes na ito, ingredients po ito mga kapatid ng isang tunay na masaya at matagumpay na buhay. Kinakailangan lang alam mo kung paano ito gagamitin, kung kailan, kung saan, ano ang gagawin natin. Ingredients po ito mga kapatid, kailangan talaga ito. For example, meron po akong isang libro na, isa po sa pinakamagandang libro na nabasa ko mga kapatid, itong Necessary Endings. At doon mga kapatid, makikita natin that whether you like it or not, something must end sa ating buhay. At kasama ito sa matagumpay na buhay kasi good things begin when bad things end. Pero mga kapatid, ang buhay natin ay hindi lamang puro ending. Ito rin ay may beginning. Kaya lang ang tanong, anong klaseng simula ang gagawin mo? Anong klaseng ending at ano ang klaseng beginning? That's why life is a series of hellos and goodbyes or hellos. Paano mo magagamit ito? 3 crucial na paraan na dapat natin matutuhan nitong paparating na 2024. Ano gagawin natin? Number 1, verse 12, when it was time to leave, they returned to their own country. Itong wise men na ito, or itong magi na ito. When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod. Number 1, learn when to return. Learn when to return. Isa po ito mga kapatid, sa wisdom na kinakailangan matutuhan natin. Matutuhan mo kung kailan ka dapat bumalik. Tandaan natin mga kapatid, katulad nila, naka-encounter nila ang ating Panginoong Jesucristo. At tandaan natin na ang mga naka-encounter kay Jesus ay may binabalikan. Ang mga tunay na naka-encounter kay Jesus may binabalikan. For example, in Matthew chapter 4, na naka-encounter ng Samaritan woman ng ating Panginoong Jesucristo, bumalik na dun sa village nila. Nung naka-encounter ni Andrew si Jesus Christ, binalikan niya yung kapatid niya. Nakuha po natin yun mga kapatid. Kaya lang, sinabi natin dito, learn when to return. Kailan ka dapat bumabalik? First mga kapatid, return blessed. I want you to know that after the wise men encountered Jesus, they returned to their country. Listen to this, with the same body, but different spirit. Nung maka-encounter nila ang Panginoon, mga kapatid, bumalik sila sa kanilang bansa, same body, but different spirit. They returned physically the same, but spiritually different. Return blessed. Kasi kapag may binabalikan kang tao, dapat blessing ang dala mo at hindi sumpa. Yung Samaritan woman na naka-encounter si Jesus Christ, blessing yung dala niya sa buong village nila. Nung binalikan ni Andrew, ang kanyang kapatid na si Peter, blessing ang dala niya. Return blessed. Kaya nga hindi tayo papayag mga kapatid, nga ngayon taon na ito ay hindi tayo mapagpapala ng Panginoon. Huwag kang papayag. Nababalikan mong sumpa ka doon sa, biruin mo, virus ka doon sa babalikan mong mga tao. Virus ka sa babalikan mong pamilya. Virus ka sa babalikan mong trabaho, babalikan mong lugar. Return blessed. Learn when to return. Kaya nga kapag ganito yung mindset natin, maaayos at maaayos ang ating buhay kasi gusto natin na magiging pagpapala tayo. Kaya nga second mga kapatid, return to bless. Alam niyo po, many historians said that the wise men were the first, listen to this, evangelists in the East.
Magi from the east. Di ba sinabi dun sa passage? Magi from the east. Ito po mga kapatid, sinasabi nila sa Iran. Return blessed and return to blessed. Hindi pwedeng naka-encounter mo si Jesus na wala kang babalikan na lugar o mga tao na kailangan masaksihan ang iyong pagbabago. Kailangan, kinig maigi dito, kailangan may nakikinabang din sa iyong tagumpay. Hindi pwedeng wala. Ang isang tao na nagtatagumpay at patuloy na magtatagumpay, mga kapatid, hindi lang siya nakikinabang nun. Mas maraming nagiging nagtatagumpay sa pamamagitan mo, mga kapatid, mas nagpapatuloy ang iyong success. Kaya nga napansin nyo, mga kapatid, ang Bible, kinakailangan may pagbabalik na tinatawag. Kinakailangan nagbabalik ka ng mga kaloob mo, nakakatanggal ng greediness yun, at susi rin yun, mga kapatid, para sa mga susunod mong blessing. Naalala nyo po yung sinabi ko minsan na yung huling hawak mo ang magdidetermine kung may kasunod pa yan o wala. And kahit nasa secular world, mga kapatid, pinatunayan nila ito. Hindi pwedeng nagtatagumpay ka na wala naaapektuhan nito. Kung gusto mong mahinto na ang tagumpay mo, ihinto mo na sa'yo yung blessing. So ngayon taon na ito, mga kapatid, magdidesisyon tayo. Kailangan matutuhan mo ito. Learn when to return. Nung makaengkwentro ko ang Panginoon, di ko naman siya sinarili eh. Babalikan mo yung mahal mo sa buhay, babalikan mo yung mga kapatid mo, babalikan mo yung mga tao, babalikan mo yung lugar. Return blessed and return to blessed. Ang tagumpay ng isang tao ay hindi lang makakamit sa pag-abante na ginagawa natin, kundi sa pagbabalik din. Kahit na, mga kapatid, sa finances natin. Kaya nga yung mga hindi wise, hindi nila gagawin to. Kapag wise ka, dapat marunong kang magbalik sa anumang aspeto ng buhay mo. Huwag mong sasarilihin yung blessing na tinanggap mo. Yung pagbabago na tinanggap mo, kinakailangan makita ito ng ibang tao para makita nila, sige na, wasak-wasak na yung buhay mo dati, pero makikita nila, may Diyos pa rin talaga na nagbabago ng buhay, na kahit na mukhang imposibleng na bago tong buhay nito, na bago yung pamumuhay niya, pwede talaga eh. So sa pamamagitan nito, mga kapatid, nagkakaroon ng pag-asa ang ibang tao na pwede pa pala tayong mabago. Learn when to return. Kailan ka dapat bumabalik? Return blessed. Huwag kang babalik na, alam mo yon, na wala ka, pagbalik mo, sumpa ka pa rin sa kanila o nagdala ka pa ng virus dun sa mga tao, lalong nasira yung buhay. Hindi, mga kapatid. Disaster yung buhay natin. Ang mangyayari sa buong 2024 natin, disaster. Ang problema, madadamay pa natin yung ibang tao. So return blessed and return to blessed. Ikaw ay pinagpala upang ikaw ay maging pagpapala. So magiging happy ang New Year mo kung may babalikan ka upang pagpalain. Pinagpala sila sa encounter nila kay Jesus. At magiging pagpapala naman sila sa kanilang bayan at mga mahal sa buhay. Biruin mo, first evangelist in the East. Itong mga ito. Kapatid, balikan mo yung mga magulang mo, balikan mo yung mga kaibigan mo, yung mga mahal mo sa buhay, na kung saan may daladala kang balita, mabuting balita. Daladala mo, mga kapatid, yung presence ni Lord na kung saan naka-encounter mo. Yung pagmamahal ng Panginoon, yung mga blessings na ibinigay sa'yo ng Panginoon. So if you want to advance in life, you must know how to return. Kinakailangan marunong kang bumalik at marunong kang magbalik, babalik ka, kapatid. So learn when to return. First, return blessed. So wag mong hahayaan na matatapos ang taon na ito na hindi ka na blessed, na hindi mo naka-encounter ang Panginoon, kasi you will return to blessed. At dyan na magpapatuloy yung mga blessings natin, yung pag-ayos ng ating buhay. Second, mga kapatid, verse 12, when it was time to leave, they returned to their own country by another route. For God had warned them in a dream not to return to Herod. Number 2 na dapat nating matutuhan, crucial ito, mga kapatid,
learn how to reroute. Learn how to reroute. Alam niyo po, isa pa sa mga magbibigay na maligayang bagong taon mo at pinagpalang bagong taon mo ay pag-iiba mo ng landas. May babalikan ka upang makita nila, maluwalhati ang Panginoon na may Diyos pa rin na nagbabago ng buhay, may Diyos pa rin talaga na nag-iiba ng buhay, may Diyos pa rin talaga na nagpapala sa'yo at ikaw ay nagiging pagpapala. Yun ang tamang pagbabalik. Pangalawa, learn how to reroute. Ibig sabihin, para maranasan mo kapatid ang tunay na masayang buhay at pinagpalang buhay, dapat marunong kang mag-iba ng landas. By another route. They return to their own country by another route, sinabi dito. Ngayon, ang tanong, sinabi natin, learn how. Paano ba ako nag-iiba ng landas? Isang napakabigat na tanong, $1 million question ito sa mga tao. Kasi pwede naman, alam mo yun yung sarili ko lang na emosyon, sige gusto kong mag-iba ng landas, sa kagustuhan natin na mag-iba ng landas, lalo tayong napunta sa landas ng kapahamakan. Kasi mga kapatid, hindi basta-basta ang pagre-reroute. Minsan nakala natin, nag-iba tayo ng landas, pero napunta lalo tayo sa kapahamakan. Mali eh. May tamang paraan. Paano? Ano ba ang gagawin natin? Number 1, first, reroute when you have a word from God. Napansin niyo po, tingnan niyo ito. When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod. Mag-iiba ka ng landas, mga kapatid, kapag ikaw ay may word kay Lord. Kasi minsan tama na yung landas mo, umiba ka pa eh. Wala namang word si Lord eh. Gumaya ka lang eh. Di ba maraming mga tao nasa tamang landas na dahil gumaya-gaya lang sa mga kasama nila, gumaya sa course nila, gumaya sa trabaho nila, gumaya dito, mali eh. Saka ka lang nag-iiba ng landas pag may word sa'yo si Lord, for God had warned them in a dream. So wag mong babaguhin yung hindi dapat baguhin. Remember this old saying, don't fix if it's not broken. But kung may word si Lord, whether you like it or not, dapat magbago ka ng landas. For God had warned them in a dream. Biruin mo, ito na, tignan nyo maigi. Kung bumalik sila kay Herod, tapos sila. Kaya nga sinabi ng mga historians, it is better to be Herod's pig than to be Herod's son. Gano'ng bangis to si Herod? Di bali maging alaga kanyang hayop, huwag ka lang niya maging kamag-anak kasi papatayin ka rin niya. Gano'ng kabangis ito, biruin mo, binalikan nila yon. Hindi, bubulahin na lang namin to. Balikan na lang namin. Mali. Mas nakinig ka kay Herod kaysa kay Lord. Maraming mga tao ganyan eh, no? Mas nakinig sa tao kaysa kay Lord. Mas natakot ka pa sa tao kaysa kay Lord. So reroute when you have a word from God. Huwag ka mag-iiba ng landas pag wala naman sinabi sa iyo ang Panginoon. Kaya nga napaka-importante mga kapatid ang salita ng Diyos, ang pakikinig ng salita ng Diyos, ang pagdi-devotion natin. Huwag mong mamaliitin ito kapatid. Napaka-importante nito. Kaya nga yung unang series natin, ngayong taon na ito, First Things First. Ano yung mga dapat mong unahin? Series natin, January. Ibig sabihin, tiyak na may bunga kapag inuna mo ang una. Magbubunga yun kapatid. Law of priority yan eh. Tiyak na may bunga kapag inuna mo ang una. First things first. At isa sa pinaka-importante sa lahat mga kapatid ay yung salita ng ating Panginoon. So reroute when you have a word from God. Pag may word sa iyo ang Panginoon, wag mong palalagpasin yun kapatid. For God had warned them in a dream not to return to Herod. Remember that when God says go, don't say no. Pag may sinabi sa iyo ang Panginoon, kapatid, yan na, papunta ka na sa landas ng tagumpay. Hindi ko sasabing walang pagsubok, pero kahit na may struggle, kapag sinabi ng Panginoon, napaka-importante nun. Kaya nga napaka-importante nito. Di ba sinabi natin, naniniwala naman tayo
na si Lord ay nangungusap. Sinabi na natin, may rhema na tinatawag. Pero yung rhema na yon, magkakamali ka doon, baka emosyon mo lang yan. Ang ingay-ingay ng mundo, ang ingay ng mundo, ang ingay ng demonyo, ang ingay ng emosyon natin. Baka yun ang mapakinggan mo. Kala mo word ng Panginoon. Kaya nga napaka-importante nito, wag nating ipan-display lang. Download tayo, di naman natin babasahin. Kaya nga napaka-importante ng salita ng ating Panginoon. Kapag daw bumili ka ng Bible, hindi na lang ako magbabanggit ng mga pangalan dito. Pag bumili ka daw ng Bible at tapos di-display mo lang, magiging katulad ka ng mga mainline na religion. Mga mainline na religion, may Bible naman sila. Pero naka-display lang. Kapag bumili ka naman daw ng Bible, tapos pinipili mo lang yung susundin mo, magiging katulad lang tayo sa iba nating mga kasama ngayon. Bumili ka ng Bible, pipiliin mo lang din yung binabasa mo. Ibig sabihin, yung gusto mo lang ang babasahin mo, matutulad ka lang din sa iba. At pag bumili ka daw ng Bible, para basahin ito, tapos ikritik ito ng ikritik para masira mo, para ka lang din atheist. Sayang yung Word of God, makapangyarihan ito. Sundin mo ito at hindi sundin, mananatiling makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pero ang tao na marunong makinig sa direksyon ng ating Panginoon, alam niyo mga kapatid, mapa ng buhay natin itong salita ng Diyos. Kaya nga, Ruth, when you have a word from God, when God says go, don't say no. Second, mga kapatid, Ruth, when there is a warning. Saka ka magre-reroute kapag may word sa iyo ang Panginoon. For God had warned them in a dream not to return to Herod. For God had warned them. So may warning ito mga kapatid na ginawa sa kanila. Tandaan natin, listen to this. Ang warning ay blessing. Ito pa, ang warning sa matalinong tao ay blessing. Kung matalino talaga yan, mga kapatid, pero yung hindi matalino, hindi makikinig sa warning yan. Pero ang warning sa matalinong tao, blessing yan. Proverbs 25 verse 12, a wise warning to someone who will listen is as valuable as gold earrings or fine gold jewelry. Ang wise warning, mga kapatid, sa isang taong matalino, pakikinabangan niya yung warning na yan. Ginto yan. Ibig sabihin, kayamanan ang warning. Kung alam lang sana ng iba, mga kapatid, kayamanan ang warning. Tandaan, hindi masamang mag-iba ng landas, lalo na kung wala ka ng tamang direksyon sa buhay. Hindi masamang umamin. Naliligaw ka na hindi ka pa magre-route. Wala ka ng madaanan, hindi ka pa magre-route. Nakuha po natin yun, mga kapatid, minsan. Alam mo naman, syempre, nagdadrive tayo, may nakasanayan na tayong daanan. Sa kasanayan mo ng daanan yun. Pero minsan, tinuturuan ka na. Minsan may pakinabang din naman to si Google, saka si Waze. Makikita mo na, pulang-pula nandun, sinabi ng magre-route ka na Minsan gagawin ko, sige na, i-reroute mo na, kahit sanay na ako dito, pero alam ko, sanay na ako dyan, kaya lang hindi maganda yung dadaanan ko, uubusan lang ako ng panahon. Parang kagabi. Grabe, dumaan kami dito sa North Avenue. Sa North Ave. Ang ikli-ikli lang nung kalsada. Mamira, inabot kami ng siguro kalahating oras yun. Samantalang kung dinaan ko sana dun sa kabila, dun sa Visayas Avenue, sandali lang ako nakarating. Biruin mo, ang daming nauubos na oras sa atin. Ang daming nauubos na oras sa isang tao kasi hindi marunong mag-iba ng landas. Sinabihan na ni Lord, ayaw pang sumunod. Winarningan na ng Panginoon. Sabi, for God had warned them in a dream not to return to Herod. Tinuloy pa rin. Remember, isang malaking pagkakamali ang pagpapatuloy sa isang landas na wala namang magandang patutunguhan. Alam mo namang wala kang magandang patutunguhan dyan. Itutuloy mo pa. Pambihira. Kahangalan ang tawag ng Bible doon. Jeremiah chapter 6 verse 10. Who can I speak to? Who can I warn? Who will even listen to me?
their ears are closed, so they can't hear. The Lord's message displeases them. They don't take any delight in it. Sabi niya ganito, sino ba wawarningan ko? Sabi ni Jeremiah. Sino ba makikinig sa akin? Sarado na tenga nila. Para hindi sila makinig. The Lord's message displeases them. Kapag nakakarinig ng salita ng Panginoon, ayaw nila yun. Hindi sila masaya. So dapat ngayong taon na ito mga kapatid, masaya ka kapag may word sa iyo si Lord. At dapat kayamanan sa iyo ang warning. Ulitin ko kapatid, ang warning ay blessing. Kaya nga, although talaga minsan, siguro dati parang kahit alam mo yung kahit matured Christian na tayo, mapipikon ka rin pag ang tagal-tagal ng delayed mo sa flight mo eh. Dati ganun, talagang parang gusto mong magwala, lahat gusto mong sisihin. Lahat ng eroplano, pati flight stewardess, gusto mong sisihin lahat, pati lahat dun sa airport. Pero ito natuto ako, what if ituloy nila yun? Tapos bagyo, may weather disturbance, tapos iyak-iyak ka, Lord, iligtas mo po kami, mamamatay na kami dito, babagsak yung eroplano. Nag-warning na nga eh, na may bagyo eh. Nakuha po natin mga kapatid, nakatulong sa akin yon para intindihin ko. Kasi di bali nang ma-delayed ako ng ilang oras, at least humihinga ka pa. At least hindi ka nalagay sa panganib. Nakuha natin mga kapatid, at least gusto mo sumunod kay Kobe Bryant. Blessing ang warning. Napaka-importante nito. So sa buhay mga kapatid, napaka-importante ng pagre-root natin. Kapag wina-warningan ka ni Lord, at kapag may word sa iyo ang Panginoon, huwag mong isasarado yung pandinig mo. Huwag kang madidisplease sa word ni Lord. Dapat masaya ka doon kasi kayamanan nga siya. Huwag kang mahihiyang umiwas kung alam mo namang mababangga ka na. Huwag kang mahihiyang umiwas. So magiging happy talaga yung New Year natin at magiging pinagpala nito. Kung marunong tayong umiwas, katulad ng mga wise men na ito, hindi nakakahiya ang pag-iiba ng landas. Hindi nakakahiya ang pag-iiba ng landas. Naranasan ko po ito mga kapatid, nung yung unang buwan ko bilang isang bagong mananampalataya. Nahihiya talaga ako kasi required magdala ng Bible. So hanap ako ng Bible. Ang unang Bible namin doon, yung Good News na makapal. Yung may mga drawing. Magdadala daw, sabi ng leader namin, magdadala ng Bible. Kasi Christian na ako eh. So ang laki-laki doon, hiyang-hiya talaga ako. Diyan kang isusupot ko siya. Ayan. Tapos mamaya dyan, medyo tumagal na ng konti, 2 linggo na, naghanap ako ng maliit na Bible. Yung Gideon, yung sobrang liit, yung kasya dito sa pitaka mo, bulsa mo. Para nakatago. Kaya lang, problema, nag-iba ako ng damit. Popolo ko, kasi bungu-bungu dati yung ano ko eh. Kasi dadaan ako sa mga tao, makikita nila, saan ka pupunta? Nung unang mga linggo, dyan lang. Punta lang ako sa bahay namin. Kasi doon ako sa lola ko eh. Punta lang ako sa bahay namin. Pero sa totoo, pupunta naman akong simbahan. Hanggang kinalaunan, naalala ko, bakit ka nahihiya? Nahihiya ka dahil nagbago ang buhay mo? Dapat ka mas mahiya ka pag hindi na nagbago buhay mo eh. Kinakahiya mo si Lord? Masaya ka ba na dati yung buhay mo, ganyan pa rin? Bakit hindi ka masaya? Ba't hindi ka proud na may magandang ginawa sa iyo ang ating Panginoon? Kapatid, hindi nakakahiya ang pag-iiba ng landas. Lalo na alam mo, hindi naman maganda yung tatahakin mo. Kapatid, you may reroute your career, relationship, ministry, your course. Ang importante, umiwas ka at mag-iba ka ng landas kung alam mong mali na ito. At wala kang magandang future dito. May mga estudyante, may mga kausap ako noong nakaraan sa mga usaping karir. O sabi ko, magiging real talk ako Sabi ko, kung gusto mo talagang totoong usapan, ay ang bang kukunin mong yan, ipoprovide niyan yung magandang buhay na gusto mo. Gusto mong sumagana ang buhay mo, magkano? Name it. Gusto mo maging ganito?
Ay, wag yan ang kukunin mo. Kapag alam mong hindi naman niya kayang i-provide yan, bakit mo itutuloy? Nagsasayang ka ng 4 na taon. Mag-iba ka na habang maaga. Hindi naman pala kaya niyan eh. Baka kahit 1 million, ang tanda mo na, wala ka pa niyan. Nangarap ka, iba naman yung atake mo. Hindi siya nagmamatch. Dream mo, 10 million. Yung kinukuha mong kurso, wala kang ganun eh. Kaya lang, dahil pride, para lang may ganito, itutuloy mo, ay, that's foolishness. Marami na nagkamali dyan, nagsayang ng panahon. Makinig kay Lord. Makinig. Huwag ka mahihiya na mag-iba ng landas. Mas mabuti pa na inamin ko na, kahit na nakaumpisa na ako, inamin ko na, mali eh. At least may binago ka. Kaysa pinanindigan mo yung mali. Kapatid, pinagpapala ang taong marunong umiwas. And remember, hindi mag-iiba ang buhay ng taong marunong mag-iba ng landas. Ulitin ko, hindi mag-iiba ang buhay ng taong hindi marunong mag-iba ng landas. Hindi mag-iiba yung buhay niya. In fact, kapag hindi ka marunong mag-iba ng landas, magigiba yung buhay mo. Mag-iba o mag-iba? Namili ka, kapatid. Pero kailan ginagawa ito? Learn how to reroute. First, reroute when you have a word from God. Kaya nga kapag nasa crucial kang sitwasyon ng buhay mo, huwag kung saan-saan ka pumupunta. Kapatid, immerse mo yung salita, yung sarili mo sa salita ng Diyos. Lalo na, crucial tayo ngayon. Noong nakaraan, even kagabi, noong mga nakaraan linggo talagang sobrang yung immersion ko pagdating sa word ng Panginoon. Lord, what's next? Lord, what's next para sa Amazing Hope? Lord, ano pong gagawin ko? Talagang immerse mo yung sarili mo. Kapatid, buhay. Future yung pinag-uusapan natin dito. Kinakailangan, seryosohin itong maigi. Ano po ba? Diretso? O magre-reroute, Lord? May message sa akin ng Panginoon. May reroute. Puyat ako ngayon, pero ayun, pabalita ko na lang po sa inyo. Learn how to reroute. When you have a word from God, second, reroute when there is a warning. Blessing ang warning. At mapapansin mo, kapatid, napupunta ka sa tamang landas kapag marunong kang mag-iba ng landas. Third, verse 12. Ito, ang ganda na ito. Tignan nyo. When it was time to leave, they returned to their own country by another route. For God warned them in a dream not to return to Herod. Number 3, learn what to renounce. Dapat marunong ka, kapatid, na mag-renounce. Marunong ka mag-give up ng mga bagay-bagay. Una, ano dapat ang nire-renounce? Okay? Ano ba dapat ang nire-renounce? Kasi mamaya dyan, baka nagkamali ka ng nire-renounce. Nagkamali ka ng iniwan. Nagkamali ka ng hindi sinunod. Parang yung reroute. Baka magkamali ka. Napikon ka lang, umiba ka na ng landas. Yung pala, hindi yun ang tama. Kaya nga dapat, may word muna si Lord. Tapos may warning siya sa'yo. Dapat malinaw yun. Huwag kang kabig ng kabig. Baka mabundol ka dun. Learn what to renounce. Sinabi dito, for God had warned them in a dream not to return to Herod. First, mga kapatid, ano yung i-renounce? Number 1, yung ayaw ni Lord. Yung ayaw ni Lord. Dapat, yung ayaw ni Lord, dapat ayaw mo rin. Okay? Pag pinagpilitan mo yan, kapatid, naniwala ka. Hindi kalaban mo na rin si Lord nun. Yung ayaw ni Lord, nire-renounce. Kapag inayawan mo yung ayaw ni Lord, tiyak na aayos yung buhay mo. Ayaw nga ni Lord yan eh. Kasi nga, alam niya, masisira yung buhay natin eh. So, for God had warned them in a dream not to return to Herod. Ano yung nire-renounce natin? Yung ayaw ni Lord, i-renounce mo. Pakikinabangan mo yan, kapatid, for the rest of your life. Kailangan matutuhan natin ito. For example, gusto ba ni Lord? Napansin mo lang,
Maiisalba yung kalusugan mo, maiisalba yung katawan mo, yung isipan mo. Unang tanong mo lagi, gusto mo ba, Panginoon, itong gagawin ko? Minsan nga, kahit gustong-gusto ko yung pagkain, dapat marunong ka laging i-consider si Lord, yung gusto mo ng God's will eh. Tapos ayaw mo siyang tanungin, eto na lang, pagpagkain. Diba, makakain na ako. Gusto ba ni Lord itong kinakain ko? Masama sa health ko. Napansin mo? Maraming mga tao, minsan lang naman, tigok. Na one time, big time siya. Kaya kapatid, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Sabi ng Bible, Lord, gusto mo pa itong kakainin ko? Ay, kapag hindi, makakasira ng katawan. Ayaw ko na. Ayaw ko na, napansin mo, nasalba ka ngayon. Nung nakaraan, itong taon na ito, yung nanay ko na ospital eh. Ospital, kala ko, parang kala niya rin, ako, mapapanood niya ito, shout out, Happy New Year po. Pagkain niyo, pampira, muntik siya. Isang beses lang. Yung sisig ba yun? Bawal. Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Napansin mo, makakatulong sa iyo. Lord, sige na, halimbawa may urge sa iyo. May urge, talagang tinutulok ka ng laman o ng kung ano man. Sisipin mo na lang, Lord, gusto ba ni Lord ito? O ayaw ni Lord itong gagawin ko? Pag ayaw ni Lord, huwag mo na yung tuloy. Diyan ka magtatagumpay, kapatid. Kapag ayaw mo yung ayaw ni Lord, ginagawa mo, isasalba ka niyan, kapatid, sa kapahamakan. Second, learn what to renounce. Ano ba yung nire-renounce? First, yung ayaw ni Lord. Second, yung ayaw si Lord. For God had warned them in a dream not to return to Herod. So the wise men completely withdrew their connection with Herod. Hindi na sila ulit connect. Sinabi ko nga, di ba, it is better to be Herod's pig than to be Herod's son. Kapag nagkaroon ka ng closeness sa kanya, naging threat ka sa kanya, susunod ka ng mawawala sa daigdig. Sa totoo lang, ang mga wise ay may binabalikan para pagpalain. Pero may hindi naman binabalikan na makakasira sa kanilang buhay. So if you want your new year to be truly happy and to be truly blessed, renounce your Herod. Si Herod, mga kapatid, yung nagdi-deceive sa kanila. Yung gustong pumatay sa na-encounter nilang Jesus. Kaya napansin mo, 2 years pababa, winipe out niya yun. Para masigurado lang na walang lilitaw na King of the Jews. Naaagaw sa kapangyarihan niya. So renounce your Herod. Remember that 2024 is yours to conquer and enjoy. Yung ayaw si Lord. Ayaw niya nga si Lord eh. Tapos gusto mo pa. Malinaw po ba, mga kapatid? Ayaw niya si Lord. Tapos sasamahan mo. 2 Corinthians chapter 6 verses 14 and 15. Tapos basahin natin yung 17. Tingnan niyo po ito. 14. Don't team up with those who are unbelievers. Don't team up with those who are unbelievers. Sa ibang translation, do not be equally yoked with unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? 15. What harmony can be there? Can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? Sabi ko nga, halimbawa, may crush ka. Tatay mo si Lord. Tatay niya, hindi si Lord. Ayaw niya si Lord. Kung hindi mo tatay si Lord, sino yung... Kaya nga, father of lies si Satan di ba? O hindi pwede magbala yan si Satanas saka si Lord. What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? Unless makakilala kay Lord. Yun ang maganda dun. Kaya lang, makakilala muna kay Lord. 17. Therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord.
Do not touch their filthy things. And I will welcome you. Kaya pala minsan, no, yung mga tao, ba't kaya parang ang layo-layo ko kay Lord? Bakit kaya ganito nangyayari ang buhay ko? Eh, sino ba mga kasama mo? Nabi na yan ni Lord eh. Kaya lang alam nyo, ang ibig sabihin nun, do not be equally yoked with unbelievers. Salt and light of the earth tayo eh. Ibig sabihin, do not be equally yoked. Huwag mong pupuntahan yung maling pinupuntahan nila. Huwag mong gagawin yung maling ginagawa nila. Pag pumunta ka naman sa school mo, pag pupunta ka sa trabaho mo, puro believers ba doon? Hindi naman ah. Pero dapat, kaya blessing ang boundary. Dapat alam mo kung ano yung boundary. Ang problema, may tendency talaga na mahawa ka sa kanila. Kaya nga may tinatawag na assembly of believers. Kaya huwag yung pinakikinggan, yung mga nagpipreach-preach sa social media, wala daw siyang church, pero kung makapag-preach, ang tindi. May ganun eh. Hindi, wala akong church eh. Tapos yung example niya pa, yung sa TIF daw naman, wala siyang church ah. Yung nakapako sa krus, eh sinabi ko, nakapako ka ba sa krus? Pag di ka nakapako sa krus, tapos hindi ka pa naman mamamatay, kailangan ng church, utos siya ng Bible eh. In fact, si Lord ang builder niyan. Si Lord ang head ng church. Kung di ka pa naman nakapako sa krus, at di ka pa naman mawawala, kailangan maging parte ka ng body of Christ. Nakikipag-assemble ka. Kaya nga yung church, assembly of believers ang tawag doon. Nakikipag-assemble ka dapat sa kanila. Kaya nga lang mga kapatid, baka mas marami pa tayong time sa iba kaysa sa mga kapatid sa pananampalataya. Therefore, come out from among unbelievers, 17, and separate yourself from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. Sinabi ng Panginoon, mamili ka. Kaya wag mong pinupuntahan yung maling pinupuntahan nila, wag mong gagawin yung maling ginagawa nila, wag mong sinasabi yung maling sinasabi nila. Learn what to renounce. Ano ba yung nire-renounce, kapatid? Yung ayaw ni Lord at yung ayaw si Lord. Alam mo na eh, ayaw talaga si Lord eh. Pag pinagpilitan mo yan, pagsisisihan mo. Nasa huli, pagsisisi. Sinabi ng wag. Yung pag-ayaw ni Lord, saka ayaw si Lord, hindi na pinag-iisipan yan. Kaya halimbawa, may nagpupurso sa'yo. Ay, unang tanong agad, gusto mo ba si Lord? Hindi, susuportahan pa rin naman kita eh. Kaya lang, wag mo akong damay dyan. Eh, hindi pwede. Pambobola lang yan. Ayaw mo nga si Lord eh. Okay ba sa'yo? Itong negosyo natin, may part dito si Lord. Eh, hindi pwede. Oh. Eh, hindi pwede. Hindi pwede. Ano, magkakaaway tayo. Kaya ano? Paano ba tayo mabibless nito? Kapatid, ulitin ko. Learn what to renounce. First, yung ayaw ni Lord at yung ayaw si Lord. Again, it's time to say goodbye to 2023 and say hello to 2024. So paano umalis sa 2023 ng matagumpay at humarap sa 2024 na may kagalakan? Tatlong importanteng bagay, kapatid. Crucial na crucial ito. Please, kailangan matutuhan natin yung wisdom dito. Yung sistema nito, yung diskarte dito, mga kapatid, pag in-apply natin ito, isasalba ka nito sa tiyak na kapahamakan at dadalhin ka nito, mga kapatid, sa lugar na pinagpala, sa lugar, kapatid, na kung saan maluluwalhati ang ating Panginoon. Maniwala ka. If you truly want, mga kapatid, yung totoong Happy New Year, yung totoong blessed na New Year, number 1, learn when to return. Yung taong naka-encounter si Jesus, may mga binabalikan yan. Huwag mong sasarilinin. Return blessed. Kaya huwag mo nga hayaan na aalis ka ng 2023 na hindi mo naka-encounter si Lord sa iyong buhay. Return blessed. Second, return to blessed. Dalangin ko yung bawat isa sa atin na nakakapakinig ngayon, kapatid, babalik ka na hindi sumpa. Pagpunta mo sa mga mahal mo sa buhay, mamaya lang di ba? Pag fellowship mo sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kaibigan mo, alam mo yun, ramdam si Lord sa'yo. Return blessed and return to bless. Second, learn how to reroute. Kailan ba dapat nag-iiba ng landas? Reroute when you have a word from God. Napaka-importante ng word ni Lord. Kakaliwa, kakanan. Babalik, aatras.
Reroute when there is a warning. Pag ulitin ko, blessing ang warning. And then lastly, learn what to renounce. First, yung ayaw ni Lord. Second, yung ayaw si Lord. Before we end this, let me remind you once again, Matthew 2:12, when it was time to leave, they returned to their own country by another route. For God had warned them in a dream not to return to Herod. Sinabi ng kasaysayan, mga kapatid, itong mga wise men na ito, they were the first evangelists in the East, especially sa kanilang lugar. Pagbalik nila sa lugar nila, saan yon? Iran. Hindi ko lang may i-disclose lahat ito, mga kapatid. But alam niyo po ba, ang Iran ngayon ay pinananahanan ng mga fastest growing churches sa buong mundo. Na underground. Akala natin dati, wala naman nakakilala kay Lord yan, yun ang akala ninyo. Pero report ng mga missiologists, malaki ang ginagawa ni Lord sa Iran na hindi akalain na makaka-penetrate ang gospel. Anong nangyayari? Salamat dahil kahit na pagan country, may mga wise men na naging matalino. When it was time to leave, they returned to their own country by another route. For God had warned them in a dream not to return to Herod. After the wise men encountered Jesus, they returned to their country, again with the same body, but different spirit. They returned physically the same, but spiritually different. Kapatid, pwede ba bago tayo tumungtong sa 2024, sana may pagbabago nangyari sa buhay natin. For God had warned them, huwag mong mamaliitin yung salita ng Diyos. Huwag mong mamaliitin yung direksyon ni Lord sa buhay mo. Huwag mong mamaliitin yung ginawa mong pagbibigay ng oras sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tingnan nyo maigi, kapatid. Yung iilang mga taong yun na naka-encounter si Lord, ilang milyon na ngayon dun sa bansa nila nakakilala kay Lord. Buti na lang may mga taong piniling magbago ng landas. Alam mo ba, kapatid? Sa gagawin mong pagbabago ng landas ngayong 2024, ilan na makikinabang dyan? Nung hindi ka nga nagbago ng landas, di ba, mga kapatid, anong damage ang nagawa natin sa family natin? Anong damage ang pwede nating magawa sa bansa natin? Anong damage ang pwede nating magawa sa trabaho natin? Nung ikaw ay nagbago, ano na lang yung epekto nito sa mga anak mo, kapatid? Alam mo ba, mga kapatid, your children are longing for a different kind of father this new year. Naglulong, kapatid, yung asawa mo na kung saan pagbabago ng kanyang asawa. Alam mo ba, mga kapatid, nangangarap ang nanay at tatay mo ngayon na nawa, mabago yung aking anak. Madaming mga tao walang pakialam sa'yo, kapatid. Maraming mga tao may pakialam sa'yo. Ang tagal-tagal ka nang pinagpipray na nawa, mag-iba ang landas mo. At sa pag-iiba ng landas na yan, maniwala ka, ilan ang maaapektuhan. Biruin mo, ang tagal-tagal na nito, yung resulta, patindi ng patindi. Naniniwala ako dito may mga gustong mag-iba ng landas. At alam mo ba, kapatid, maraming salinlahi ang maaapektuhan na yan. Buti na lang may mga wise men na nag-iba ng landas. Buti na lang. Nakinabang yung kanilang bansa. Nakinabang yung mga tao ngayon. Change. I want you to close your eyes right now. Maybe may mga tao, kapatid, na hindi na nila nakikita na magbabago ka pa. Or maybe ikaw mismo, kapatid, ang tingin mo sa sarili mo, hanggang ganyan ka na lang. Hanggang ganyan ka na lang. Pero wag mong mamaliitin ang isang enkwentro mo kay Kristo. Babalik ka, kapatid, na na-touch ka ni Lord, na naka-enkwentro mo ang Panginoon.
bumalik ka kapatid ng blessed. At bumalik ka kapatid ng blessing sa kanila. Babalik ka ng blessed at hindi curse. At bago tayo mag-end kapatid, mananalangin tayo na pawiin ni Lord, na wasakin ng Panginoon anumang mga curses ang mga nangyari sa atin ngayong taon na ito. Naniniwala ako kapatid, may nangangailangan ng prayer na ito na ganito ngayon. Lord, I want to be blessed, Panginoon. Gusto ko maging pagpapala ako sa pamilya ko, Panginoon, sa bayan na ito. Sa anumang grupo na mayroon ako ngayon, Panginoon, bless me first and make me a blessing, Lord. Unahin mo si Lord, kapatid. If you want to be different sa 2024, maybe gusto mo mag-iba ng landas, gusto mo mag-iba ang buhay mo, gusto mo ng something different, kapatid. Transformation. I don't know. But mangyayari ang lahat ng yan pag naka-encounter mo si Lord. Mangyayari ang lahat ng yan. If you want Jesus today, na maghari sa buhay mo, for God had warned them. Piruin mo, yun na nagbago ng buhay nila. Si Lord lang ang susi, kapatid. Kung ano man ang mga pinagdadaanan mo ngayon, si Lord ang susi. Si Lord ang susi. If you want to give your life to the Lord, if you want God to lead you nitong taon na ito, mga kapatid, na darating sa iyong buhay, mananalangin tayo ngayong oras na ito. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Let us pray. Sabi mo kay Lord, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan ng buong puso, pinanalangin mo yan personally, maniwala ka. Naghahari si Lord sa iyong buhay. Naghihintay ang pamilya mo ng bagong ikaw. Naghihintay ang mga mahal mo sa buhay ng bagong ikaw. Maybe hindi mo pa nakikita ng buong buo. But yung taong yan na nagbago ng landas, yung taong yan na nagbago ng puso, maraming tao makikinabang dyan. Ilang buhay ang mababago. Ilang buhay, kapatid, na wasak, na maaayos because of that life na nagdesisyon na mag-iba ng landas ng buhay. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters. Lord, lahat ng tinamaan, Panginoon, ng kaaway, lahat, Panginoon, na napuruhan noong 2023, sa pangalan ng Panginoong Yesus, we renounce these curses, Lord, in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, winawasak namin lahat ng sumpa sa buhay, sa pamilya, sa kabuhayan. Right now, we rebuke it, we renounce it in Jesus' name. Nire-renounce namin lahat ng sumpa. Sumpa ng pagkawasak ng buhay, pagkawasak ng kabuhayan, sumpa ng kahirapan, sumpa ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, gusto po namin mag-iba ng landas, Panginoon. Pagpalain niyo po kami at kami maging pagpapala para sa iba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat ng itinanim, lahat ng ikinabit sa amin ng kaaway, Panginoon, para hindi kami makapamuhay ng ganap at kasaya-saya, winawasak namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Ngayon, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon, kausapin mo si Lord personally. I-renounce mo yung anumang bagay. Ayaw mo, yung ayaw ni Lord. Saka yung ayaw mong nangyayari sa buhay mo. Renounce it. Huwag mong panindigan, kapatid. Huwag mong panindigan na lagi ka nalang lubog sa kahirapan, lubog sa kasalanan, lubog sa kamunduan. Huwag
Huwag mong tatanggapin ang isang bagay na hindi naman binibigay sa'yo ni Lord. Lord, ihanda mo po ang bawat isa na nandirito ngayon sa isang pinagpalang taon. Isang makabuluhang buhay. Hindi namin maiiwasan, Lord, yung mga pagsubok na yan. Pero Lord, ang masarap dito, haharap kami ng bago, Lord. Haharap kami ng puno ng pagpapala, Panginoon, at hindi tatamaan ng sumpa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Declare it right now that your past is over. Simulan mo nang magpagpag, kapatid, ngayong oras na ito. I-renounce mo yung mga bagay na yan. Huwag mong panindigan ang isang pangit na buhay. Huwag mong pinaninindigan ang hindi maganda, kapatid. Kung gusto ko naman palayain ng Panginoon, just declare it right now. Declare it. I'm not coming back. Move on. Oh Lord. Come on, declare it once again. I'm not coming back. I'm moving, not going back. I'm moving ahead. I'm here to declare to you. My past is over. Over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. Oh God. Moving forward. Come on, just talk to the Lord right now. Declare it. May bagong buhay, may bagong bukas na binibigay sa iyo ang Panginoon. May ginagawa si Lord sa buhay mo at sa pamilya mo. Oh Lord. Oh Lord, touch your people, God. If you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. May mga buhay na tinatouch sa iyo, Panginoon. Babalik ka sa pamilya mo, sa mga tao, kapatid, na nakapaligid sa iyo na pinagpala. Come on, for the last time, you made something new. Declare it. Oh, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil ngayong oras na ito, Lord, may binago ka na, Panginoon. May mga tinanggal kang sumpa at may ikinabit kang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Hindi po namin pinanghihinayangan, Panginoon, na nakinig kami sa iyo. Hindi namin pinanghihinayangan, Panginoon, yung mga bagay na hindi naman tama, na kung saan kinakailangan namin, Panginoon, na kung saan i-renounce. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, muli po, Panginoon, winawasak namin, nire-rebuke namin, nire-renounce namin lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay, Panginoon, sa aming pamilya. Ngayong oras na ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, we pray, God, sa isang pinagpalang taon sa bawat isa. Alam mo po, Panginoon, yung journey ng bawat isa. Alam mo po yun, Panginoon. At Lord, naniniwala po ako, Panginoon, indeed, Lord, magkakaroon ng New Year ang bawat isa. Hindi lang bagong taon, kundi, Panginoon, talagang bagong taon, Panginoon. Dahil binago mo yung buhay, yung kabuhayan ng bawat isa. Salamat po, wini-welcome namin ito, Panginoon. Goodbye, 2023. And hello, 2024. 2024, full of blessings, full of God's favor, full of God's presence, Panginoon, sa aming pong buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Kayo po ang sumama sa amin noong nakaraang taon.
At kayo po, Panginoon, ang sasama sa amin sa itong taon na ito. At mas i-reveal mo pa, Panginoon, ang sarili mo sa bawat isa sa amin. Right now, people of God, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan ngayong araw na ito. At haharapin natin ang panibagong taon na ito, mga kapatid, ng punong-puno ng pagpapala ng galing sa ating Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He did declare ito, the Bible said, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. Happy New Year.